Anong gawain ang ipinapakita sa larawan? Sino sa inyo ang mga may magulang o kamag-anak na mananahi? Nakapagpagawa na ba kayo ng damit sa mananahi? Ano ang iyong ipinagawa sa mananahi? Magandang araw! Ang paksa natin ngayon ay ang kahalagahan ng pananahi. Sa pagtatapos ng video na ito, kayo ay inaasahang maipaliwanag ang kahalagahan ng pananahi bilang kasanayan sa araw-araw na buhay. Matukoy ang iba't ibang kagamitan sa pananahi at ang kani-kanilang gamit. May pakita ang mga pag-iingat sa kaligtasan at makagawa ng sewing kit upang maayos na maiorganisa ang mga kagamitan. Habang nanonood, isipin ninyo ang tanong na ito. Ano-ano ang iba't ibang kagamitan sa pananahi at paano tumutulong ang bawat isa? Anong mga pag-iingat sa kaligtasan ang dapat sundin kapag nananahi? At bakit mahalagang kasanayan ang pananahi sa pang-araw-araw na buhay? Ang pananahi ay ang paggamit ng karayom at sinulid upang gumawa, mag-ayos o baguhin ng damit at iba pang bagay na gawa sa tela. Kasama dito ang pagsasama-sama ng tela gamit ang tahi upang makagawa ng damit, linen at iba pang textiles. Bago magsimulang manahi, kailangan mong magkaroon ng tamang mga kagamitan at materyales. Ang mga sewing tools ay nagpapadali, nagpapabilis at nagpapaayos ng iyong trabaho. May mga kagamitan para sa panukat, pangmarka, pamputol, panghawak, at pantahi. Alamin natin ang bawat kategorya. Ang mga panukat na kagamitan ay ginagamit upang tumpak na masukat ang bahagi ng katawan, sewing patterns at tela bago gupitin at tahiin. Kasama dito ang tape measure. Ginagamit ito upang tumpak na masukat ang laki ng katawan at haba ng tela. Ito ay karaniwang gawa sa plastik o tela. May mga numero para sa sentimetro at pulgada at nababaluktot upang masukat ang iba't ibang bahagi ng katawan. Ang ruler ay ginagamit upang sukatin ang haba ng tela at gumuhit ng tuwid na linya kapag gumagawa ng sewing pattern. Ang French curve ay ginagamit upang gumuhit ng makinis na hugis kurbadong linya para sa armholes, necklines at hips. Panghuli, ang gauge ay karaniwang may haba na 15 cm o 6 inches. Ginagamit ito upang sukatin at markahan ang hems, buttonholes, pleats at seams upang tiyak na pantay at maayos ang mga ito. Mayroon itong sliding marker na maaaring ilipat upang makuha ang nais na sukat. Ang mga pangmarka na kagamitan ay ginagamit upang gumuhit ng mga guides mula sa sewing patterns papunta sa tela. Ang tracing paper ay isang espesyal na papel na may chalky coating na inilalagay sa pagitan ng tela at ng tracing wheel. Ang tracing wheel isang kagamitang may maliit na tulis-tulis na gulong upang ilipat ang markang gagabay sa paggupit at pananahi. Mayroon din tayong tailor's chalk, isang maliit at patag na peraso ng tisa na ginagamit upang gumuhit ng pansamantarang marka sa tela tulad ng hems at seams na madaling mabura pagkatapos manahi. Ang mga pamputol na kagamitan ay ginagamit upang gupitin, hugisan o putulin ng tela, sinulid at iba pang materyales. Ang fabric shears ay gunting na may mahaba at matalim na talim para sa malinis at tumpak na paggupit ng tela. Mayroon itong malalaking butas sa hawakan para sa mga daliri at mas maliit na butas para sa hinlalaki na nagbibigay ng mas mahusay na kontrol sa paggupit. Ang thread snippers naman ay maliit na pamputol na ginagamit upang gupitin ang labis na sinulid.
At ang pinking shears ay isang uri ng gunting na may sigsag na talim na ginagamit upang putulin ang gilid ng tela at maiwasan ang pagkalas ng sinulid. Ang mga panghawak na kagamitan ay tumutulong upang panatilihing nasa lugar ang tela habang gumagawa. Ang pins ay maliliit at matutulis na kagamitang tela na ginagamit upang panatilihing magkadikit ang mga peraso ng tela bago manahi. Ang pin cushion ay isang maliit na unan na pinaglalagyan ng pins at karayom kapag hindi ginagamit. At ang emery bag ay isang maliit na unan na naglalaman ng emery o metal shavings na ginagamit upang patalasin ang pins at karayom. Ang mga pantahi na kagamitan ay ginagamit upang pagsamahin ang tela gamit ang matibay na tahi. Ang karayom ay isang maliit at manipis na kagamitang may matulis na dulo at butas para sa sinulid. Iba't ibang laki ang mga karayom depende sa uri ng tela. Ang threads naman ay manipis na hibla ng sinulid na ginagamit upang pagsamahin ang tela. Ito ay magagamit sa iba't ibang kulay at kapal upang tumugma sa pangangailangan. Ang needle threader ay isang maliit na kagamitan na tumutulong ipasok ang sinulid sa butas ng karayom, lalo na para sa mga nahihirapang makakita ng maliit na butas. At ang thimble ay isang proteksyong takip na isinusuot sa daliri upang itulak ang karayom ng hindi natutusok na ginagawang mas ligtas ang pananahi. Ang pananahi ay gumagamit ng mga materyales na may matulis na dulo at gilid tulad ng pins, karayom at gunting. Upang manahi ng maayos at tigtas, kailangang sundin ang mga sumusunod na mga panuntunang pangkaligtasan sa pananahi gamit ang kamay. Una, gamitin ang tamang karayom upang maiwasan ang pinsala sa tela. Iba't ibang laki ang karayom para sa iba't ibang uri ng tela. Ang gamit ng makapal na karayom sa manipis na tela ay maaaring makalikha ng malaking butas. Samantalang ang manipis na karayom sa makapal na tela ay maaaring mabaluktot o mabali. Iwasan din ang baluktot o kalawangin na karayom. Pangalawa, gumamit ng thimble sa daliri upang maiwasang matusok ng pins at karayom. Pangatlo, magsimula ng mabagal upang tiyaking pantay at tuwid ang iyong mga tahi at maiwasan ang pinsala. Pang-apat, alisin ang mga pins habang nananahi dahil ang matulis na dulo nito ay maaaring makasugat sa iyong kamay kapag nananahi malapit dito. Panlima, mag-ingat kapag gumugupit ng tela at sinulid. Tiyaking nakaturo palayo sa katawan ang tulis na bahagi ng gunting. Pang-anim, magsuot ng komportable ngunit angkop na damit habang nananahi dahil ang maluwag na bahagi ng damit ay maaaring masabit at magdulot ng aksidente o mapunit. Panghuli, itago ng maayos ang mga kagamitan sa pananahi lalo na ang matutulis sa loob ng pin cushion o hiwalay na kahon upang maiwasan ang aksidenteng pagkatusok. Tandaan, ang pananahi ay pagsasama ng tela gamit ang karayom at sinulid. Mahalagang kasanayan ito para sa pag-ayos at paggawa ng mga produktong maaaring ibenta. Gamitin ang tamang kagamitan para sa bawat gawain sa pananahi. Sundin ang mga panuntunang pangkaligtasan upang maiwasan ang aksidente. Ngayon, subukan nating suriin kung naiintindihan ninyo ang ating aralin. Narito ang mga larawan ng kagamitan sa pananahi. Isulat kung ang bawat isa ay measuring, marking, cutting, holding o stitching tools. Sa susunod na gawain, tukuyin ninyo kung anong kagamitan ang inilalarawan sa bawat pahayag. Piliin ang sagot mula sa loob ng kahon. Ngayong alam na natin ang mga kagamitan at ang kahalagahan ng pananahi, gumawa ng sewing box upang maimbak ng maayos ang mga kagamitan.
Gumamit ng lumang shoebox at recycled materials. I-click ang link sa description ng video ito para sa kompletong instructions sa gawain ito. Narito ang rubric na gagamitin upang markahan ang inyong sewing box. Bago tayo magwakas, mag-isip-isip muna tayo. Anong bahagi ng aralin ang pinaka-naintindihan mo ng mabuti? Alin namang bahagi ang nangangailangan pa ng dagdag na pagsasanay? Kung sa tingin mo ay kailangan mo pang balikan ang mga kagamitan o ang mga pag-iingat sa kaligtasan, huwag mag-atubuling panoorin muli ang kaukulang bahagi ng video na ito. Iyan lang po ang ating aralin ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell upang hindi makaligtaan ang susunod nating aralin. Maraming salamat sa panunood. Ako si Teacher Lala. Hanggang sa muli!